Ngayong buwan pong ito po ang linggong ito na po yung pagtatapos ng ating tema, which is Transformer. So, sa nakaraang linggo po ay ang pinag-usapan natin is about transformation or ang kabutihan ng Panginoon na siya ay nagtatransform ng ating buhay. Siguro magkaroon lang tayo ng konting recap ano po ba yung napag-usapan natin doon. Yung sa una po, yung be transformed, do not be conformed, na nakakatuwa yung napag-share po namin sa cell group. Na napakasimpleng application po ng mga lalaki na dating binata, ngayon ay nadala na, ay may asawa na. Yung pagiging yung transformation po sa amin, si Jervic nakaka-relate sa akin. Dati ikaw ay binata, lahat nagagawa mo yung gusto mong gawin. Dahil ikaw ngayon ay nagkaroon na ng asawa, nagkaroon ka na ng anak, meron ng panibagong kailangan gawin. Hindi mo na kailangan gawin yung dating pattern as binata. So yung renewing of your mind, dapat nasa isip namin, kami bilang mga may asawang lalaki, nasa isip namin na kami ay hindi na nabubuhay mag-isa. Kundi meron kami partner na kailangan namin consider sa aming pagdedesisyon. Meron kaming mga anak na kailangan namin budgetan sa mga pagdating sa pagbabudget. So, part po yun ng pag-renewing of our mind. And same thing din po sa atin bilang Kristiyano, na ngayon tayo ay Kristiyano na dapat i-renew natin ang ating isipan na we are not longer on this world. Okay? Hindi na tayo para dito sa mundo, pero para tayo sa Diyos. Amen. We belong to God. Okay? Then the other topic is transformable. Yung pagiging tayo po bilang Kristiyano ay dapat maging transformable, na kung saan yung marunong tayo mag-obey sa design ni Lord sa ating buhay. Okay? At yung kalooban ni Lord dapat sundin natin. Diba? Napakasarap isipin na si Lord ang siya nagtatakda. Siya ang may design sa atin. Kung ano yung pinagdadaanan mo sa buhay mo, malamang iyan ay dahil may plano ang Panginoon sa iyo. I believe may plano ang Panginoon sa iyo. Dapat makita natin ang Diyos and siya nagpaplano sa atin. Okay? Last week, tinakal po ni Pastor Dustin ang siyang nag-strike sa akin. Yung transformation is yung we declare the blessing, yung promises ni Lord sa atin. Okay? Dinideclare natin. Ako naniniwala, once you declare, dapat marunong tayo mag-claim. At yun yung pinatotoo ni Pastor Dustin. Pagka sinabing claim, parang kang nagpunta sa isang, sino dito yung nagpunta sa Christmas party? Noong Pasko, di ba? Merong Christmas party. Then meron nabunot yung pangalan mo. About si Jorem. Meron kang gift. So, kailangan mo i-claim. Pagka hindi mo claim yun, mawawala na yun. Minsan yung blessing natin, meron na, pero di natin kiniklaim. Nagde-declare tayo, pero hindi tayo marunong mag-claim. Okay? So, kailangan natin i-claim. So, for today, sa tema pa rin ng Transformer, gusto kong i-share, minsan na neglect natin to. It's about worship. Sabi mo sa katabi mo, worship. Worship that transform. Hindi pa yung worship ang nagtatransform, pero yung worship na nagtatransform ng sitwasyon natin sa buhay natin. Okay, are you ready? First, ano nga ba yung worship? When we understand worship, it's all about God. Okay, it's about honoring and glorifying God. And that is worship. So sa atin, we sing, we worship, we dance. Any form, any act is a worship. Okay? Na pwede mong gawin. Patungo, kung ito ay directing to God. Kung ikaw ay nagpe-pray, ikaw ay nagbibigay, ngayon tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, that is a worship. Okay? Pero merong mga bagay na kailangan natin maunawaan. And sana sa umagang ito, maunawaan ba natin ano ba talaga yung worship? Ano ba talaga yung significance ng worship sa ating buhay? Ano ba talaga yung hinahanap ni Lord sa ating worship? Okay? Yes, lahat tayo nag-worship. This is a worship service. Pero ano yung hinahanap ni Lord sa ating worship?
para magkaroon ng complete transformation sa mga bagay na dinedesire natin mabago. Ano nga ba yon? I don't know, kung minsan siguro na-experience nyo na kayo nag-worship. Siguro ba na-experience, nag-worship kayo, kumanta kayo, nagpapasalamat kayo sa araw, kanta ka ng kanta, then suddenly, mamaya bumabagyo na. Meron ba ganun pangyayari? Diba? So, hindi po yan ang sinasabi kong transformation. No? Pero minsan, we worship, nag-worship tayo, sayo tayo ng sayaw, kanta tayo ng kanta, tugtog tayo ng tugtog, pero parang wala naman nagbabago. Kasi ang totoo, yung pagkanta, yung pagtugtog, and even yung pagsasayaw, ay hindi naman nagpapabago. Okay? Kahit magkaroon pa tayo ng overnight praise and worship, 24 hours, praise and worship, pero pagka wala yung hinahanap ni Lord sa ating worship, ito ay magiging baliwala. Can you say amen? Magiging baliwala to. So ano nga ba talaga ang ingredients na hinahanap ni Lord sa ating pong pag-worship? And I want to share to you, yung sa Luke chapter 7, verse 38. Okay, ito yung storya ng isang babaeng makasalanan, okay, na nag-alay ng perfume na nasa alabaster jar. Okay, basahin po natin. As she stood behind Jesus at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed, and poured perfume on them. Okay. So ano nga ba yung senaryong ito? So yung Pharisees in-invite si Jesus Christ, pwede po ba magkaroon tayo ng dinner sa bahay? So ito, kumbaga nabalitaan ng sinful woman na to, na si Jesus Christ kakain doon sa bahay ng Pharisees. Take note, hindi po in-invite ang babaeng ito. Okay? So nagpunta po siya ron, at kumakain sila. Sa senaryo po yun, during sa time po ng nila Jesus Christ, pagka kumakain po ng dinner, nasa bed or parang couch. Hindi para magtabi-tabi, pero para kumain. Naranasin na ba yun? Kumakain kayo, nakahiga. So, ganun po siya. Ganun ang senaryo. Kumakain si Jesus Christ sa couch na nakahiga. Siguro medyo nakatagilid. Ang hirap kumain ng straight na nakahiga, di ba? So, siguro nakaganyan siya. Then, kumakain siya sa couch. Okay, so ito ngayon yung babae, dumating. Dumating siya at inalay niya yung perfume. Sa kanyang pag-aalay nito, ito ay nagdulot ng pagbabago sa buhay niya. Nakita ni Lord, ni Jesus Christ, yung ginagawa ng babaeng ito. At ito ay nagkaroon ng transformation sa buhay niya. Siya ay dati sinful, now she is forgiven. Okay, so ano nga ba yung bagay na nakita ni Lord sa babaeng ito? So ito yung first point na gusto kong i-share sa inyo. She worshiped boldly. So kung makikita natin yung senaryo, maaring marami pang mga bisita nandoon. Okay, meron kasama din si Jesus Christ. Siya yung makasalanan tao, mahirap sa kanya magpunta sa lugar na yon. Bakit po? Kasi maaring ma-identify siya kung sino yung babae. At ang katotohanan, pagka binasa natin yung Bible, yung kabuuan nun, na-identify siya kung sino nga siya. Siya ay sinful. So, kita natin na siya ay pupunta sa isang lugar na kung saan maaring maraming tao ang makakilala sa kanya at ma-expose kung sino siya. So, sa ganitong pagkakataon, hindi siya natakot, okay? Hindi siya natakot sa kung yung dadatnan niya sa lugar na yon. She boldly na nagpunta doon sa lugar na yon at ginawa niya mag-offer ng pabango sa Panginoon. Hindi siya natakot ma-expose kung ano ang totoong kalagayan niya sa maraming tao. Okay? I believe the presence or the Word of God exposes our heart's condition. Tama po ba? Naranasan niyo ba kayo nag-worship? Then suddenly, out of nowhere, bigla kang umiyak. At naalala mo, reveal sa'yo ni Lord yung totoong condition ng heart mo.
Kung matatandaan yung istorya ng adulterer na babae sa Bible, na kung saan yung mga Pharisees gusto siyang batuhin. Okay? Natatandaan niyo ba yun? Gusto siyang batuhin. At sabi ng mga Pariseyong ito, Panginoon, anong gusto mong gawin natin sa babaeng ito? Okay? Sabi lang ni Jesus Christ, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Napakasimpleng salita na sinabi ni Jesus Christ. Kung sino sa inyo walang kasalanan, siya ang unang bumato. You know what? Yung mga Pariseyo, isa-isa nilang binitawan yung mga batong hawak nila. Nagsimula yan sa matanda hanggang sa pagiging bata. Isa-isa yung binitawan nila. Kasi, alam nila na sila mismo ay hindi karapat-dapat bumato. Now, the power of the Word and the presence of God will expose our heart's condition. So, ganun ang nangyari sa kanila. Sa salita ng Diyos na sobrang liwanag, nakita nila kung ano yung mismo ang katatayuan ng kanilang puso, ng kanilang buhay. The question is, are we bold enough to expose ourselves to God? Okay? Tayo po ba ay handa na? Tayo po ba ay may tapang na when we worship ay alam natin na may marireveal sa atin? Nakakatuwa minsan, di ba, pagka yung pastor, o si Pastor Pablo, nag-challenge siya. Sino dito ang mayroong mga struggles? Itaas niyo kamay niyo. Then siguro ibang tao, tataas nila kamay nila. Pagka tinaas yung kamay, pwede po bang lumapit dito ipagpe-pray? Okay, lumapit, ipagpe-pray. Yung batang ito, yung kabataang ito, siya ay mayroong struggle, mari sa pornography. Ayun ang nasa isip niya. Pero nung siya ipagpe-pray na, sinabi ni pastor, ano yung gusto mong ipag-pray sa'yo? Which is yung nasa isip niya, pornography. Ang dami po maligid. Sasaluhin siya. Sabihin niya, pornography? Ano nga ba yung Nabago na. Okay? Nabago na kasi ang dami ng paligid. Tinatanong ng pastor, Iho, ano yung gusto mo ipag-pray ko sa'yo? Nangupit po ako ng pera. So, binago niya na. Okay? Yung condition natin, yung condition mo, ayaw nating ipakita sa mga tao, ayaw natin ma-expose. Takot tayo ma-expose. Okay? When we worship, darating ang time, i-expose ni Lord yung totoong condition ng puso natin. When yung panahon na yon, yung time na yon, there's a time to worship, ngayon, kanina, at marami pang pagkakataon, gawin natin, we must grab that opportunity. No? Grab natin yung pagkakataon na tayo ay makapag-worship. Tama po ba? Alam mo yung pagkakataon, minsan darating, minsan di mo alam kung darating. So dapat, maunawa natin na every time mayroong opportunity to worship God, ikaw are excited. Excited ka. Okay? Excited ka yung tipong 9:30 service, nandito ka na. Tama ba? Kasi gusto mo mag-worship. Excited ka ma-encounter si Lord. Dapat ganon. Hindi yung 9:30 ang service, ikaw 9:30 maliligo. Kasi isipin natin, meron pa namang kantahan, mamaya na lang ako sa cell group. So namimiss natin yung ibang part ng service, which is, this is a whole worship service. So dapat makita natin na i-encounter din tayo ni Lord during our worship time. During sa ating pagkakantahan. Amen. Tayo po ba ay nagkakaintindihan sa bagay na yun? Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Dapat i-grab natin yung opportunity na we can worship. We can worship God. Another point is, she worshiped humbly. Siya ay nag-worship ng mayroong pagkukumbaba. Okay? Kung makikita po natin ito, ang scenario ito, base po sa mga Bible scholar, ang pag-aaral nila dito, yung babaeng ito ay nasa posisyon na kung saan hindi maganda. Okay? Nandun siya sa posisyon ng servant, yung mga servant. Kasi nga, di ba, sabi ko kanina, pagkakahiga ng Jesus Christ, habang kumakain, nasa dulo. Yung nasa dulo po, sa may paa, ayun ay posisyon ng mga servant, yung mga nagbibigay ng pagkain. Okay? Sa iba din po, ayun yung posisyon ng mga aso, na kung saan yung mga tira-tira, pinapakain nila. Doon, nakaposisyon yung babaeng ito. Nakaposisyon siya doon, kumbaga sa waiting area ng mga servant. So, maunawaan natin,
na yung posisyon niya ngayon ay hindi siya naghangad ng anumang posisyon sa lugar na yon. Pero nag-submit siya. Okay? Nag-submit siya sa pangyayaring iyon, sa kanyang pagkakaposisyon na iyon, dahil sa kanyang kasalanan, siya ay umiiyak, tumutuloy yung kanyang luha sa paa ni Jesus Christ, at ito ay pinunasan niya, hindi ng basahan. Pinunasan niya ito ng kanyang buhok. So sa pagkakatayo, kailangan niyo lumuhod. Kailangan niyo lumuhod. At pinunasan niya yung paa ni Jesus Christ. At also, hinalikan niya ng hinalikan yung paa ni Jesus Christ. Nagpakumbaba siya. Okay? Nagpakumbaba siya. Nag-submit siya. Nag-submit siya. Yung submission, ito yung position ng pagiging humble. Diba sabi sa Bible, kung sino man nagmamataas, siya ang binababa. Kung sino may nagpapakababa, siya ang tinataas. So when we worship, when we sing worship song, dapat marunong tayong mag-submit sa gusto ni Lord. Hindi ikaw yung masusunod. Hindi yung gusto mong kanta ang maririnig mo. Pagka hindi mo yung gusto yung kanta, hindi ka na mag-worship. Pagka gusto mo yung kanta, then that's the time na ikaw ay mag-worship. Magkaroon ng submission. Ilagay natin si Lord sa tamang posisyon sa ating worship. Okay? Sa tamang posisyon. Ano ba yung posisyon ng Panginoon pagka tayo nag-worship? Ang posisyon is, siya ang sentro. God is the center. It's all about God. When we worship, it's all about God. Sa paanong paraan? Sa pagiging humble. Okay? Sa pagiging humble. Ang pag-worship, walang title. Ano niniwala kayo doon? Walang title. Walang cell leader. Pagka cell leader ka, ganito mag-worship. Walang pastor. Walang mayor. Walang barangay captain. Walang governor. Walang senador. And even walang presidente sa pagpupuri sa Panginoon. Walang title. Tama ba? Pagka gusto ni Lord, pagka gusto mo worship, gusto mo itaas mo ang kamay mo, itaas mo. Hindi dahil pastor ka or kay mayor, hindi ka na makapagtaas ng kamay. Pagka gusto mo, you think, dinidil ka ni Lord, anak, gusto ko lumuhod ka sa akin sa pag-worship. Kahit presidente ka, pastor ka, o mo ng position mo, walang title, lumuhod ka. Matuto tayo magpakumbaba. Even si David, siya, during sa kanyang pag-worship, naghubad pa siya at nagsayaw siya ng parang baliw. Amen? Siya po ay hari. Naunawaan niyo ba yan? Hari ito, pero nag-worship siya nang hindi niya naiisip kung ano yung title niya. Si Jesus Christ po, siya din po ay nagpakumbaba. Nagpakumbaba siya ay pinanganak sa sabsaban, siya ay pinako, nakahubad, dinuran, lahat-lahat, inape, inalipusta. Nagpakumbaba siya for your salvation. Pero tayo minsan, ang hirap sa ating magpakumbaba during worship. Diba? Ang hirap sa atin pag sinabi ng worship leader, pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Itaas po natin ang kamay natin. Yung pagtataas na ng kamay, may mga pangalan yan eh. Sa isang joke. Merong ganun eh. Ang hirap natin mag-worship. Kasi mas gusto natin kung saan tayo komportable during worship time. Tama ba? Nakakatuwa, minsan na kami pong mga worship, dito sa worship team, kami yung nagre-research ng mga kanta na po pwedeng isa lang during worship natin dito. Nag-check ako sa YouTube. Ito, ang ganda ng mga worship dito sa church na to. Hindi ko sasabihin yung pangalan ng church. Wow, grabe, napaka-alive ng worship leader, napaka-alive ng banda. At lahat ng worship nila, sabi ko, sana ganyan ang worship sa church namin. Napakalupit. High-tech sila, may camera, pinapanood namin. Pero, during worship, yung camera na kinamera yung mga congregation na nag-worship. Okay, ganito nag-worship ng extreme. Wow, talagang todo-todo, lalamunan, sagad-sagad. Then, pagharap ng camera sa mga tao, ganyan sila mag-worship. My Redeemer lives. Wala pong problema ron. Okay? Wala pong problema. Pero, yung makikita mo yung extreme difference
from the stage and from the congregation na nag-worship. Yung mga kabataan, sabi ko, bakit nga ba yan? Nagkukwentuhan kami noon. Bakit nga ba ganon? Sabi nung isang link ko sa church na yun, kasi yung mga nag-worship dyan, yung mga umatin dyan, mayayaman. May-ari ng malalaking kumpanya. May-ari, may mga posisyon sa bangko, manager. Ibang klase sila, hindi sila ordinaryong tao. So sabi ko, ganun pala yun. So ibig sabihin, pagka ang mga tao nag-worship, yes, praise God, hallelujah. Ito yung mga taong walang pera. Walang pera. Sino ba yung mas malakas tumalong kanina? Di ba? Pero yung mga ganyan-ganyan lang sila, etong mga mayayaman to. Ang mga taga-Taytay New Life po ba? Anong klaseng worship natin? Pang mayaman po ba o pang walang pera? No? Sabi, bakit ganun? Bakit ganun? Pagka may posisyon ka na, mahirap na ba mag-worship? Pagka manager ka na ba, mahirap na bang lumuhod sa Lord? Pagka ikaw ba ay may posisyon sa government, kilalang tao, celebrity, mahirap na ba sa yung umiyak? Yung pag-iyak, yung kasama yung hindi dapat tumutulo? Ganun ba yon? When we worship, di ba dapat hindi? When we worship, it's not about us. It's about God. Can you say amen? Hindi para sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, pagka nag-worship ka, huwag ka na mag-selfie. Pagka nag-worship ka na, huwag mo na tanongin sa akin kung basa yung kilikili mo. Basta mag-worship ka na lang. Di ba? Ang hirap minsan kasi pagka nag-worship tayo, minsan ang haba ng suot natin. Talagang saradong-sarado. Or kundi naman sa mga babae, ganyan. Di ba? Paano ka mag-worship? Nakaganon. Di ba? Pinahihirapan din natin minsan yung sarili natin para malimitahan tayo. Paano ka magbabaw? Lord, I bow down. Di ba? Wala, minsan nagiging, pagpunta sa church, nagiging fashion na lang. Nagiging fashion. Nawawala yung pagiging, di mo na makikita minsan di natin nakikita. Ito ay worshiper to. Mag-worship to. Tama ba? Yung isang atleta, pagka nagpunta sa basketball court, hindi pupunta yan hindi yan pupunta na nakabarong Tagalog. Pupunta yan, naka-jersey, naka-rubber shoes, kasi maglalaro ko ng basketball. Tayo pagka nagpunta sa church, siguro dapat nakapang-sport attire na rin tayo para mas nakapagpuri tayo. No, hindi naman ganon. Pero siyempre, mas maganda kung tayo ay mas nakapag-worship ng mas malaya, nang wala tayong iniintindi. Because Jesus Christ deserve our worship. Deserve niya yun. Kailangan tayo ay magpakumbaba. Isa pang ingredients na nakita ni Lord, she worshiped honestly. Okay, she worshiped honestly. Sa mga scholars na nag-aral nito, eto po daw babaeng ito, siya po ay prostitute. Okay? Although di sinabi sa Bible na ito ay prostitute. Pero yung alabaster jar na hawak niya, okay? Na maaaring ito ay katumbas ng isang taong sweldo niya. Yung pabango na hawak niya, ito ay nagre-represent ng kanyang buhay, ng kanyang ginagawa, ng kanyang pinaglalaanan ng oras, yung alabaster jar na yon. Ayun ay dinala niya. Okay? Take note. Dinala niya doon. So, ibig sabihin, Lord, pupunta ko dito dala tong mga mamahaling alabaster jar na to. Maaaring ito yung mga nagsanhi sa akin para ako'y maging sinful. Tama ba? Naging honest siya. Minsan tayo, pagka pupunta sa church, mag-worship, hindi tayo nagiging honest sa sarili natin. Ayaw nating sabihin, ayaw natin, katulad ng sinasabi ko kanina, ayaw natin pakita. Ito, pinakita ng babaeng ito, yung alabaster jar, na nagsasabi, Lord, I confess. Yung mga ginawa ko, ito po yun, yung alabaster jar. That's why, Lord, I confess. Diba? Dapat during our worship, marunong tayong mag-confess. Marunong tayong humingi ng tawad. Do we really confess yung mga dapat i-confess natin sa buhay natin? Are we honest about our confession? Can you say amen? Tama ba?
Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, if you confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. If we confess our sin. Pagka meron pong if sa Bible, meron tong sitwasyon, dalawang sitwasyon na dinadala tayo. Okay? If, yung isang if, pagka hindi tayo nag-confess, then still you are a sinner. But if we confess, you are forgiven. If we confess, kung di tayo nag-confess, you are impure. Pero if you confess, you are purified. Meron nangyayaring transformation if we confess. If we confess in our worship, merong ginagawang pagbabago sa buhay natin. Maybe nagtatanong ka, ba't kaya ganun ang sitwasyon ng buhay ko? Check natin. Meron bang confession during our worship? Are we honest? Tayo po ba ay honest sa totoong kondisyon ng puso natin? Kagabi nagkukwentuhan kami ni Pastor Amats. Makwento ka lang, masingit ko lang. Nagkukwentuhan kami, pagka ang topic is about purity. Pagka purity, minsan ang kabataan mas nagiging masaya. Parang baliktad yata. Hindi masaya, hindi dahil pero dinadivert sa pagiging masaya. No? Ginagawa nila yung purity, ituturo nila sa ibang tao. Yan kasi. Ganon. Sa mga kabataan, meron bang ganyan? Turo ng turo. Pagka pinag-usapan natin ang immorality, ay si ano yan. Tama ba? Or check natin, baka tayo yun. Yung magaling magturo, baka ikaw yun. Bakit? Kasi ayaw mong saluhin yung salita ng Diyos dahil maaari may paglalagyan ka, dahil ibang salita ng Diyos talagang matalas, gagawin natin, i-divert natin sa iba. Para hindi masyadong masakit, tatawa-tawa tayo. Diba? Can you say amen? Can you say amen? Sige, turo mo yung katabi mo. Sa pagturo mo, maraming daliri nakaturo sa'yo. Baka ikaw yon. Okay? Hindi lang kabataan. Sa mga adult din. Sa mga young adult, even sa mga may asawa at sa ating mga senior, no? Dapat hindi natin pinapractice na tayo ay nagtuturo. Pero dapat tayo mismo ay matutong mag-confess, maging honest tayo sa totoong kondisyon ng ating buhay, ng ating puso. Number 4, she worshiped extravagantly. Yung pag-worship niya dito, makikita natin, yung pabango na hawak niya na nag-cost sa kanya ng 1 year ng kanya kinikita. Sa pagkakataong ito, hindi niya na pinalampas yung pagkakataon na to. Dinala niya yung jar, okay? Take note, hindi patak ang linagay niya sa paa ni Jesus Christ. Ang sabi? Ibinuhos. Okay? Ibinuhos. Kasi alam niya na ito ay isang pagkakataon para sa pagbabago ng buhay ko. Tignan niyo to. Ang tanong ba, siya ba ay lilinis dahil binigay niya binuhos niya yung pabango na mamahalin? Lilinis ba siya nun? Ako naniniwala, hindi. Pero dahil binuhos niya yung mamahaling pabango, hindi patak. Kaya imagine, pagka merong natapon na pabango dito, sa isang maliit lang na botilya ng pabango, lahat tayo maamoy yun, di ba? Lahat tayo maamoy yun. Pero yung binuhos sa paa mismo ni Lord, napakalapit niya. Kasi gusto niya magpapansin kay Lord. Gusto niya, Lord, maamoy mo to at makita mo ko. Pero ang totoo, alam naman ni Lord yun. Pero nakita niya, hindi niya tinipid yung pabango kay Lord. Tama ba? Hindi niya tinipid. Binuhos niya lahat. You know what? Pagdating ng tithes and offering, minsan ganyan tayo. Tama ba? Yung pagbibigay natin, yung konti lang. Parang lagi nilang issue pagka pinag-usapan natin ng tithes and offering.
Parang lagi na lang may problema. Bakit ganoon? Pero di natin lubos na maunawaan when we give our tithes and offering, okay, we honor God. Tama ba? When we give, ibig sabihin nag-worship ka. Sabi kasi sa Bible, honor God with your wealth. So, ganito po yun. Nagbibigay ka, so dahil nagbibigay ka, pagka tayo nagbibigay, we worship God. No? Because yung worship is honoring God, then sabi sa Bible, honor God with your wealth. Sabi sa Proverbs. So, ibig sabihin, pagka ikaw ay nagbibigay ng kalugod-lugod sa Panginoon, ibig sabihin, ikaw din ay nag-worship. Can you say amen? Ikaw din ay nag-worship. I think last month, nagkaroon ng seminar worship team, nagpunta kami sa usapang worship. Isa doon pinoint out ng speaker, ang mga worship team daw, dapat bibigay ng tithes and offering. Okay, dapat tapat sa pagbibigay ng tithes and offering. Bakit? Pag hindi ka nagbibigay ng tithes and offering, ibig sabihin, ikaw ay magnanakaw. So, ibig sabihin, walang worship leader na magnanakaw dapat. Tama ba? Walang musician, walang keyboardist, drummer, guitarist na magnanakaw. So, dapat maunawa natin yon. Na we give because we worship God. Yung pagbibigay daw po ba, ang naniniwala ko yung perfume na binuhos na babaeng ito is not just a perfume. It's a life-changing experience sa kanya. I do believe pagka tayo ay nagbibigay, hindi lang yan envelope na merong lamang 100 pesos, 500, 1,000, or kung magkano man. Pero, yung paghulog mo dyan is a life-changing experience. Who wants changes sa ating buhay? Who wants transformation? Can you say amen? So, if we want transformation, kailangan magpapansin tayo kay Lord. Magpapansin tayo. Amen po ba? Magpapansin tayo na wherein ang binibigay natin, yung the best para sa Panginoon. Hindi yung tira-tira. And I do believe, pagka tayo ay pinansin ng Lord, ibang klase pagka namansin si Lord. Tayo ay iso-surprise niya, i-amaze niya tayo. I-amaze niya tayo. Sa pagtatapos po ng aking mensahe, sa atin po mga Kristiyano, mga tao, hindi lang dito sa church na to, minsan nagiging tool natin yung pagpunta sa church, sa mga simbahan, kung ikaw ay nasa ibang religion, sa mga panata mo, diba? Tama ba? Yung mga bagay na yon na ginagawa natin, iniisip natin na itong mga bagay na ito ay magdudulot ng pagbabago sa aking buhay. Pero, isipin natin, I pray na sana maunawa natin na when we come here sa church, hindi yung tayo ay lagi may pangangailangan, pero dapat ang first na desire ng puso natin is magpuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon kasi karapat-dapat siya. Siya ang sentro, ang dahilan kung bakit tayo ay lahat nandito. Can you say amen? So yung worship natin, hindi siya nagiging parang plastic. Hindi siya nagiging routine, hindi siya nagiging religious act lang. Pero merong nakikita si Lord sa ating during worship time na wow, ito ay nagpapatangiti sa ating Panginoon. Can you say amen? Meron tayong gusto kong panoorin na video at focus po natin yung ating mata sa ating video. I will sing of your love on Sundays, only sing of your love on Sundays. I will sing of your love on Sundays, then this feeling is gone by Monday. I surrender some, I surrender some. Jesus, I will give you little, I surrender. I stand amazed at my hairdo,
I've sung this song for years. It's now a standard here, but I still sing it, though I don't mean it, and I just go through the motions. Hallelujah. Lift up your hands. And I fake the emotion. I exalt me. I exalt me. I exalt me. Only me. Praise me. Hallelujah. Someone stop that baby from crying right now. Preaching. Stop preaching. I need to go to lunch. Go ahead, give them an applause. They'll shut up, all right? Yung video to nung mapanood ko, tawa ako ng tawa. Para po sa di mga nakakaalam, yung video, no, yung baka nakikitawa lang. Yung video, yung pagkanta, binago nila yung lyrics. So definitely, yung misa siguro yung kumakanta, hindi niya lubusan naiintindihan yung words, no, or lubusang inuunawaan yung words ng kanta. Mas iba yung ginagawa niya. You sing, you exalt, sabi ka niya, I exalt, yung kantang I exalt you, no? Pero ang totoo, you are singing I exalt you, pero you just want na mag-glorify ka. Okay, tawa po ako ng tawa. Sa video clips niya, meron pang iba rin, pero di ko na, Pero somehow, kinausap ako ni Lord. In-impress sa akin ni Lord. Nakakatuwa yung video. Kakatawa. Pero you know what? Pagka ang Kristiyano ay kumakanta ng hindi lubos-lubos sa kanyang puso, hindi na ayon sa pamumuhay niya. Okay? Pagka ang tao, ang Kristiyano ay nag-worship, nagtataas ng kamay, ay surrender, pero ang totoo, hindi mo naman sino-surrender lahat. Pagka ang Kristiyano, pagka sinasabi natin, Lord, I give you my heart, pero ang totoo, hindi mo naman talaga binibigay. You know what? Meron ding natutuwa. Meron ding tawa ng tawa. Tinatawanan tayo. That is Satan. Kasi sabi niya, sige, okay lang yan. Sunday mag-worship ka. Taas mo kamay mo. Magtatalong ka dyan. Okay lang yan. Pero bukas, akin ka na uli, Tinatawanan tayo ni Satan. Ako naniniwala na si Satan ay walang karapatan sa buhay natin. Wala siyang karapatan na tayo ay pinagtatawanan niya. Jesus, the Lord, is seeking for a true worshiper na mag-worship sa Kanya in spirit and in truth. Dapat sa ating pag-worship, we do just sing. Pero katulad ng ginawa ng babaeng makasalanan ito, sa Kanyang ginagawa, dapat sa ating pag-aawit, sa ating pag-worship, makita ni Lord na tayo ay nagsusuko ng buhay sa Kanya. Nagsusurrender ng buhay natin sa Kanya. We will worship in spirit and in truth. Hindi yung pakit lang na worship. Pero sana sa ating pag-worship, makita ni Lord na tayo ay talaga nag-aalay ng buhay. We surrender as we enter
to the holy presence of God. Andun yung ating pagkukumaba, andun yung confession, tayo nag-aalay ng the best worship sa Panginoon. Nalala ko po yung anak ko po si Seb. Si Seb. Minsan ako nagpapaligo, minsan yung mami niya. Pagka naglaro, syempre nadumihan siya, ang dami niyang dumi. Then, paliliguan na namin. Minsan, ayaw niya maligo. Ayaw niya maligo, so gagawin namin, mag-wrestling kami, tatanggalin ko yung shorts niya, yung diaper niya, yung damit niya. Pero ang hirap tanggalin kasi si Seb, mautak. Ang gagawin niya, iipitin niya yung kamay niya ganyan. Ipitin niya. So, hindi mo may taas yung damit. Hindi niya may taas yung damit. So, dahil lang tagal namin nagre-resting, siguro naawa din si Seb sa akin or sa mami niya. Ang gagawin niya, tataas niya yung kamay niya, dalawang kamay niya, at tatanggalin ko yung damit. Napakadaling tanggalin. And that is the time na siya ay mapapaliguan ko. Merong verse, sabi ni Rick Warren, pwede po bang i-post natin to? You don't have to clean up your act before you can worship God. Worship Him and He'll clean you up. You don't repent and confess in order to earn forgiveness. You change your way because you've been forgiven. Okay, when we worship, minsan kasi tayo sinasabi natin, I'm not worthy to worship God. Makasalanan ako. So, we choose not to worship. Pero when we worship, dapat muna natin that we need to worship. Kasi when we worship, we surrender. We surrender. Sinasabi natin, Lord, as I worship you, I want you to clean me. Linisin mo ako. Sa atin, pagka tayo nag-confess, hindi tayo nagko-confess ng word lang. Pero magkakaroon ng lubos ng forgiveness kung yung confession na ginagawa natin ay pinamumuhay natin. Because you are forgiven. Can you say amen? So in order for us na magkaroon ng ganap na transformation sa buhay natin, the Lord is looking to us na siya ay searching for a true worshiper na kung saan tayo ay magbibigay ng buhay sa atin. Tayo ay magsosurrender sa Kanya. Can you say amen? The Lord deserve it. Lord, everything na ginagawa namin dito, we sing, we dance, we give, it's all for you. It's all about you. It's not about us. It's about you, Jesus. We give back all the glory and all the praises. Everybody say